Sa unang bahagi ng kwento, nag-share tayo ng karanasan natin ng isang sari-sari store owner at ito ang binubuhay natin sa ating pamilya. At para na rin makatulong sa ating komunidad. Doon natin natanong kung ang simpleng tindahan ay kayang maging asset. Pwede rin ba natin gamitin ang diskarte ng mayayaman? O baka naman may mga pader na hindi natin nakikita. Ngayon, ito ang katotohanan. Hindi lahat ng strategy ng mayayaman sa ibang bansa ay pwedeng gawin natin dito sa Pilipinas. Sa Amerika, kaya nilang maghiram ng malaki gamit lang ang asset nila. Pero dito sa atin, subukan mo mag-loan gamit ang maliit mong negosyo. Dadaan ka muna sa butas ng karayom. Kailangan may collateral. Kailangan may stable income. Kailangan pasado ka sa mata ng mga bangko. Sa madaling salita, hindi sapat na sipag lang. Kailangan pasado ka sa sistema. At ang sistema, hindi palaging kakampi natin. Una, ang bangko. Sa ibang bansa, asset-based ang sistema. May property ka, may value ka. Pero sa Pilipinas, income-based tayo. Kung maliit ang kita mo sa papel, kahit gaano kalaki ang potensyal ng asset mo, limitado ang access mo sa capital. Pangalawa, ang buwis o ang tax. Sa Pilipinas, walang madaling loophole para sa maliliit. Kumita ka, may tax. Magnegosyo ka, may tax. Yung mga naririnig mong zero tax strategies online, kadalasan, hindi para sa mga micro-entrepreneur. Hindi sa ayaw mong umangat, kundi dahil iba ang sistema ng ginagalawan mo. Ang pangatlo, ang realidad ng komunidad. Ang puhunan mo, nasa notebook, nasa lista muna. Habang ang pera mo ay umiikot sa tiwala ng kapitbahay, hindi ito umiikot sa bangko. At dito naiipit ang paglago. Mahirap ang mag-expand kung ang puhunan mo nauna ng nautang. Kaya, kung minsan pakiramdam mo, hindi ka umaangat, gusto kong malinaw ito sa'yo. Hindi ka kulang sa sipag, hindi ka kulang sa diskarte. Ang totoo, iba lang ang larong nilalaro mo. At mahirap manalo kung ang rules ay hindi para sa'yo. Ito ang magandang balita. Hindi mo kailangan kumpiyahin ang playbook ng ibang bansa. Kailangan mo lang maintindihan ang laro dito sa Pinas. Ito ang tunay na Filipino Owner's Playbook. Mag-ipon ka at magpalago ng asset. Kahit maliit, basta para sa'yo. Paikutin ang kita. Huwag mo nang ubusin sa luho ng extra. I-reinvest agad. Kontrolin ang utang. Matutong humindi. Hindi lahat ng pautang ay tulong sa negosyo. Hindi overnight ang yaman. Pero, ang consistency. Diyan nagsisimula ang tunay na pag-angat. Hindi mo kailangang maging milyonaryo o bilyonaryo para magsimulang mag-isip bilang isang owner. Kailangan mo lang simulan. Simulan mong tingnan ang bawat peso bilang sundalong nagtatrabaho para sa iyo. Sa Pilipinas, ang yaman hindi shortcut. Ito ay proseso. Ito si Joseph, isang sari-sari store owner. At kung gusto mong matutunan kung ano pang palaguin ang maliit mong asset, sa gitna ng hirap ng sistema, mag-subscribe ka. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin kung paano magsimula
kahit maliit na puhunan. Paano gawing asset kahit simpleng kita? Hanggang sa susunod, tandaan mo, ang yaman nagsisimula sa mindset.